second chapter, pero meron pa po kailangang i-tackle o pag-aralan patungkol po sa unang Thessalonica sa first chapter. Tinanyahan ko po lahat na tumayo. Basahin po natin ang tatlong verse na ito. 1 Thessalonians 8, chapter 1, verse 8 hanggang 10. So, basahin po natin yung ESV. Okay? For not only has the word of the Lord sounded forth you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not to say anything. Verse 9. And last verse. Salamat sa Panginoon at salamat po sa bawat isa. Maaari na po tayo makaupo. Tayo po ba ay mapagmasid? Pag pumupunta kayo sa isang lugar, mahilig ba kayong mapagmasid po ba kayo? Di ba, pupunta ka sa isang reception. Ano ang una mong hinahanap sa reception? Di ba, birthday yan, or kasal yan, o debut sa isang building. Ano ang una mong hinahanap? Yung comfort room. Hinahanap mo kung saan. Pangalawa, hinahanap mo yung exit. In case na magkaroon ng problema, alam mo kung saan ka lalabas. Kasi kailangan maging very observant ka. Ikaw ay marapat na maging mapagmasid ka. So, ang tanong ngayon, mapagmasid ka ba? Okay? Ang atin po pag-aaralan ay ang marka o ang tatak ng isang tunay na nanampalataya ay mark of a true conversion. Ito po yung ating pag-aaralan. The mark of a true conversion. Number 1, turning to God. Number 2, serving the Lord. And number 3, waiting for the Lord in obedience. Tatlo po yan, the mark of a true conversion. Minsan napapagkamalan po natin ang salitang proselyte. Alam niyo po yung proselyte na sinasabi. Ang proselyte po, hindi ko man po nailagay dyan, ay pagbabago ng iyong pananampalataya. Hindi po yun nasa ibang church na kapwa Kristiyano, nakuha mo, napunta sa'yo, na proselyte. Hindi po yun. Lumipat yun. Ang proselyte po ay nagbago ng kanyang pananampalataya. Yun po yun. So, ang pag-aaralan po natin ngayon sa tatlong verse na ito ay ang mark o sign of a true conversion or true Christian or true believer. Ayan. Mga marka, mga tatak o mga sinyalis na ikaw ay tunay na na-convert sa pananampalataya o nanampalataya ka sa Panginoon. Tatlo po yan. Ang Thessalonica ay sinulat ni Paul. Sinulat po yan ni Paul nung siya ay nasa Corinth. At partially, mababasa natin yan, nadinig niyo na po ito sa Acts 17. Maigsi lang po yung naisulat doon, pero doon makikita natin, titignan natin mamaya yung mga ibang mga bagay na nahandoon. At ang Thessalonica ay isang malaking lugar na kung saan po ay progressive po ito, maunlad, kasi may parte sa kanila ng daungan o port. No? Pag may port, marami pong mga business na na-establish at ayon po sa mga nag-aral o pinag-aralan ng mga kultura nila, nasa 200,000 ang population ito. Sa kanila po, marami na yon. Pero sa atin, konti pa lang yon. Pero sa panahon nila, almost 2,000 o 200,000 ang population po ng Thessalonica. Bago po, start po tayo sa 7. Okay po, tingnan natin yung verse 7. Sabi po dyan ay 3 Sabbath na nag-stay po si Paul, si Timothy, at si Silas o Silvanus. Si Silas at si Silvanus, same lang po yun. Nag-stay sila ng 3 Sabbath. Pero ayon po sa mas malalim na pag-aaral, inabot po siya ng 4 to 6 months. 4 to 6 months na nag-stay at nagturo. Kasi may mga verses po dyan
nagpapatunay kung paano na-develop yung kanilang closeness. Hindi naman ma-develop ang closeness sa loob ng 3 weeks. So meron pong mga verses diyan na nagpapatunay na more than 3 weeks o 3 Sabbaths nag-stay po si Paul, si Timothy, at si Silas o Silvanus. Okay po. Verse 7. Bakit po ito naging marka ng isang tunay na nanampalataya o conversion? Verse 7, so that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. And as a result, you have become an example to all believers in Greece throughout both Macedonia and Achaia. Ang nakamamangha po dito, naging modelo sila. Pansinin niyo po may TikTok na ba noon sa kanila? Sino may TikTok dito? Ayan, biruin mo iba. Ano ba yung TikTok? Ang alam ko lang, tok-tok eh. May Facebook. Ayan. Ano yung X? Twitter. May bago ba yung X? Bagong Twitter. Okay. Pwede po yan sa mga may X. Okay. Ito po ba ay powerful tool para mag-impart ng iyo pong mga naisabihin, naisipakita, naisishare, ito pong platform na ito? Imagine niyo po. Imagine natin. Sa panahon ng mga mananampalataya noon, wala nito. Pero napansin niyo po, ang sabi ng verse 7, they become an example sa Macedonia and Achaia. Ganito po kalaki ang mapa ng Macedonia o ng Greece. Pakita ko po sa inyo. Hindi po yan naipakita last Sunday, bagamat gusto niya ipakita, pero wala po yung mapa. Ayan. Yan po ang tinatawag na second missionary journey ni Paul. Merong nauna, first missionary, ito yung second missionary. Nasaan po yung Macedonia? Ayun, nasaan yung Thessalonica? Nahandon. Greece po yan, na nahahati sa dalawa ang Greece. Macedonia and Achaia. Sipin nyo, ang laki niyan. Paano kumalat yung testimony nila bilang mga mananampalataya ng ganon kalaki? Ganon ka-powerful. I believe, mga kapatid, kahit hindi ganyang kalaki yung maging impluensya natin, pero isang mananampalataya, maka-apekto ka sa paligid ng mga tao na kung saan ka inilagay ng Diyos is very powerful na sa Panginoon. Amen po. Ang laki po niyan. Walang media, walang Twitter, wala pong sasakyan para maabot, pero yung pong magandang witness nila, yung tunay na pagkakaligtas nila, yung conversion nila mula sa Diyos-Diyosan patungo sa tunay na Diyos ay tunay pong naipamuhay at naging witness sila. Nakita po ito throughout the whole Greece. O Griego po yun, Macedonia at Thessalonica, Achaia. Mababasa po natin yung mga bagay. An example. Ano po ba yung example? Ito po yung model. Tama po ba? Pag kayo bumili ng bahay, ano unang pinakikita sa inyo? Model. Napakaganda ng model. Pag pinagawa mo na, parang hindi ito yung nakita ko. Sabi mo gano'n. Kasi, example lang ibig sabihin niya, pattern at type. Ang isang mananahi ng maraming damit, gumagawa ng pattern. Ano ba? T-shirt, gumagawa ng pattern. Tapos, ile-layer nila ng makapal yun, tsaka nila idadaan sa machine para maraming putol agad. Pero kailangan merong model, merong pattern. So, yan po yung huwaran. Yan po yung standard. Yan po yung dapat sundin. Sila bilang mga mananampalataya sa Thessalonica ay naging huwarang mga mananampalataya. Ulitin ko po. Ang good example, walang TikTok, walang FB, walang Twitter, wala pong technology na kamukha natin sa ngayon. Amen po? Grabe. Nakakamangha. Kung
Habang inaaral po namin ito, sabi ko, nakakahiya naman sa kanila. Kami kumpleto. May Bible ka, may platform ka, pero parang nahihiya yata kami. No? Parang hindi natin ma-share ang Panginoon. Hindi natin maibahagi o mai-impart sa ibang tao yung kabutihan ng Diyos sa atin. Minsan may ganun situation tayo na nahihiya po tayo. Pero tingnan natin ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Sinulatan ito ni Paul, in-encourage sila at talagang nakita. Sila'y ginaging pinamarisa. Naalala ko po, nung high school po ako, mga kaklase ko, ang dami mga ribbon. Ang natanggap kong ribbon ay model student. Iniisip ko, bakit kaya ako naging model student? O wala lang silang mapili, kaya ako binigyan ng ribbon na model student. At huwaran daw, huwaran. So, maging po ang mga tatay at mga nanay, Happy Father's Day sa mga tatay, ay sabi nung isang bata, hindi ko paparisan ng ugali ng tatay ko kasi hindi maganda. Pero alam niyo po, kahit anong sabihin ng mga anak, ang tatay pa rin at magulang natin, nanay at tatay, nagiging modelo sa tahanan. Yun yung pattern, yun yung napoproduce. Kaya pag may values na na-impart, ang mga parents, nanay at tatay, nasusunod nila yon sa kanilang henerasyon. Sino po, sa mga panahon po ngayon, ang mga bata tinuturuan yung magmano? Tama po ba yan? Yes. Noong una, ayoko, sabi ko, high five na lang, high five. Sabi ko, ano ini-impart ko sa mga bata? High five. Ngayon, pag nagmamano, sige, mano. O kaya, peace bomb. Pwede naman, pero it is a respect. Amen po, pag nagmamano, ine-impart nila yung natutunan nila na respeto. Alala ko po nung nagpunta kami sa Necro kagabi. Kasing edad ko, minanuhan ako. It's a respect. Respeto po yun. So maganda po na tayo bilang mga mananampalataya, tulad ng mga sa mananampalataya sa Thessalonica, ay naging example sila, naging modelo po sila. Kahit wala po silang technology na ma-impart, pero yung buhay nila ay nagniningning para kay Kristo. Amen po? Sabi ng Thessalonica, ng Corinthians, 2 Corinthians 3, verse 3, 2 and 3 and 18. You yourselves are our letter of recommendation. Hindi na kailangan ng sulat. Ikaw mismo, yung mga mananampalataya sa Corinto, ang binabanggit ni Paul dito. Written on our hearts to be known and read by all. Ang Thessalonica po ay sinulat ni Paul, verse 2 Thessalonians ay sinulat ni Paul nung siya ay nasa Corinth. Kung babasahin nyo ang chapter 17, makikita nyo yung pagkakasunod-sunod doon. And you show that you are a letter from Christ delivered by us. Mula kay Kristo at nakikita sa kanila. Written not in ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Kaya nadinig niyo na po ito mga kapatid. Huwag mong dalhin sa simbahan si Kristo. Huwag mong dalhin, maganda na nag-i-invite, pero meron silang sinasabi na ikaw mismo bilang church ang pumunta o magdala. Maganda po na na-invite. Maganda po na nag-invite tayo sa church. Maganda po yun. Pero mas makita natin na ikaw na simbahan ng Diyos ang pumupunta sa kanila. Diba? Ikaw yung mag-aaral, ikaw yung simbahan doon. Ikaw yung representante ni Kristo doon. Ikaw yung modelo doon. Ikaw ay nasa trabaho, ikaw yung modelo nila. Dahil ikaw ay mananampalataya, on time ka pumapasok. Late ka lumalabas. At walang kang inihinging overtime, overtawad, over thank you. Sakto talaga sa oras. Kasi you're a model. You're setting nagpapakita ka ng bilang isang modelong Kristiyano, ito'y marapat namin gawin. Ito'y marapat na pagsunod sa Panginoon. Ikaw bilang isa, o tayo bilang mga mananampalataya, tulad ng mga taga-Thessalonica, ay nagiging modelo saan man tayo dali ng Panginoon. Kung ikaw ay mag-aaral, sa eskwelahan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, sa trabaho. Kung ikaw ay nasa tahanan, sa tahanan. Ikaw yung modelong Kristiyano.
Sabi po ng 3:18, same chapter, last verse ng Korinto. And we, sa NLT, so all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Imagine niyo po yung impact ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Hindi na kailangan mag-introduction ni Paul. Mismo na yung mga tao ay nagsasabi kung sino itong mga mananampalataya na ito, kung paano sila nanampalataya sa Panginoon. They are a living witness sa mundo na kanilang ginagalawan. At ang challenge sa atin, mga kapatid, we must be a living witness for Christ sa lugar na kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Verse 8, for not only had the word of the Lord, for not only has the word of the Lord sounded forth from you, from them, yung word ng Lord na tinanggap nila, na nasa verse 1 hanggang 6, with the power of the Holy Spirit. Sa Acts 17, mababasa natin, kahit sila ay nasa affliction, inuusog sila, tinanggap nila ang salita ng Panginoon. For not only the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth saan lugar? Pakibasa po yung huling-huli. Gone forth everywhere. So that we need not to say anything. Kung gaano po ka-powerful, saan po nag-start? Sa Word of God. For not only has the Word of the Lord sounded forth from you, the Word of the Lord, napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Napakaganda na madinig, mapag-aralan ang salita ng Panginoon dahil ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoong Jesus. Bakit po pakikinig? Kasi sa panahon nila, hindi pa naman po uso yung written, hindi pa naman kumpleto yung Bible at hindi lahat ng tao merong access. Ngayon po, pag tinanong ko yung mga kabataan, kayo, nasa ng Bible nyo? Sa bahay? O nasa cellphone? Kaya nga sabi ng ibang mga maso, labas yun na ang inyong holy cellphone. Pero maganda po, meron kayong literal na Bible. Kahit mabigat yung bag mo, bitbitin mo kung meron ka. Dahil napakaganda po ng physical Bible na meron po tayo. As gone forth everywhere. No, nakamamangha. Kahit sila magpunta, they become a living witness for Christ. Ano man ang work nila, they do it for the Lord. The transforming power of the Word of God. Meron transforming power yung Word of God na shinare po ni Paul sa kanila. By the power of the Holy Spirit, nabago po sila. Sabi nila, 3 Sabat o 3 weeks lang, ganun kabilis. Hindi po, meron nga po, ulitin ko po, mga 4 to 6 months po, nag-stay si Paul, Silas, and Timothy sa lugar na ito. Sabi ng Hebrews 4:12, alam ko po, alam nyo na itong verse na ito, for the Word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thought and desire. Napansin niyo po, pag nagbabasa kayo ng Bible, sinasalamin ng Biblia kung sino ka. Nakikita mo yung pagkakamali mo. Nakikita mo yung mga bagay na itinutuwid sa iyo. Sabi na 2 Timothy 3:16. It teaches us, nire-rebuke tayo nito, tinuturuan tayo nito, tinitrain tayo nito. Sabi ng James, ito'y salamin. Pag ikaw ba yung nagsasalamin, ano ang tinitignan mo? Ano ang inaayos mo? Yung mga bagay, kung ang kilay mo'y tabingi,
inaayos mo, dinudugtungan mo ng eyebrow. Alala ko nung nag-aahit ako isang araw, naahit ko yung uso ko, sabi ni Mrs., mahaba kasi yung uso mo. Yung inabili kong pang-ahit ay sablay. Nagsasalamin tayo, kaya po may salamin dyan. Para pagpasok nyo sa church, nakikita nyo na. Nagsasalamin na kayo. The word of the Lord is very powerful. At kung minsan, meron po mga nag-share, habang binabasa nila ang Bible, nagkakaroon sila ng physical strength. Which, biblically, tama naman po. It give you strength. Kasi doon siya nagmumula. Yun yung kapangyarihan na meron ng Panginoon sa pamagitan ng kanya pong mga salita. Transforming power of the Word of God. Hindi lang po basta naging witness sila, powerful witness. Again, pangatlong beses na, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Pero sila yung naging powerful witness saan man sila pumunta. Meron po kaming customer, patay na po siya. Si Pastor Leo po yun. At bunga pala siya nung kami high school pa. Nung high school po kami, kasama sila Ate Jo, ay nag-share po kami ng gospel. Wala po kaming training. Ha? Ang naatinan lang namin seminar. Butterfly tsaka caterpillar ng Jesus is Alive community. Doon po kasi kami belong dati. At umaatin kami noon, naturuan kami, at nagsishare po kami. Hindi namin alam, si Pastor Leo pala, ang anak niya ay si Tess. Yung Tess na yon ay kaklase ni Jonah na na-share namin nung high school na hindi namin alam na nagpatuloy pala bilang mananampalataya. At sabi ni Tess, ako'y nakakilala sa Panginoon, nakakilala ang magulang ko, nakakilala ang mga kapatid ko, nakakilala yung mga pamangkin ko dahil sa isang Bible study na ginawa nung high school. 1980. Biruin niyo po yun. From one believer sa buong pamilya. Hindi namin alam. After so many years, saka lang namin nalaman na ganun yung resulta. Very powerful ang salita ng Panginoon. Amen po? Kaya huwag kang manghinaya. Huwag mo sabihin, matagal ko na yan siniran, pero hindi pa rin nakikinig. Huwag kang mag-alala. Hindi mo naman trabaho. I-convict sila, i-convert sila bilang isang mananampalataya. Ang mahalaga, na handun yung salita ng Panginoon na natanim. Kaya po, bilang mga mananampalataya, take advantage po natin. Pag nag-open, share. Pag nag-open, magbahagi. Very powerful. Sa Acts 17 verse 1, makikita po natin, mababasa po natin ito. Tingnan natin yung Acts. Ito po yung part na kung saan yung Thessalonica ay binanggit. Now, when they have passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jew. Alam niyo po ba yung synagogue? Sino nakakaalam kung ano yung synagogue? Okay, ito po yung synagogue para bago natin. Ito po ay a place of a Jewish assembly. Kung saan po nag-gather sila. Kailangan ng 10 mahigit. Pagka 10 below, walang synagogue. Kaya pansin natin yung verse 1. Balikan natin yung verse 1 again. Now they had passed through Amphipolis in Apollonia. Hindi sila nag-stay doon. Probably, according to the scholars, wala pong synagogue. Walang assembly ng mga Jewish people. So, nagtuloy sila sa Thessalonica. Ayun po yun sa mga study Bible na amin pong nababasa. Where there was a synagogue of the Jews. Mahalaga po sa kanila. Sa atin, mahalaga yung fellowship. Kung saan merong church, doon tayo nag-church. Sa kanila, mahalaga yung synagogue. Kasi doon nila ay na-express yung kanilang pananampalataya. Doon sila nakakarinig ng Word of God. Kaya ulitin ko po, ito yung synagogue. Ito yung meaning. A place, a Greek word gathering together. Yun po yung ibig sabihin niyan. Ang kailangan ay 10 or more. 10 or more. Kuminsan naman po, pumupunta sila Paul sa mga lugar, sa mga river banks. Kasi karamihan ng mga gathering sa mga gilid ng mga ilog sa panahon nila, ginagawa ang lugar kung saan sila nananalangin o nag-aaral o nagtuturo.
Yan. At least alam natin, pag nabasa natin, synagogue, it is a place kung saan mayroong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nag-worship sila sa Panginoon. Balikan po natin yung Acts 17, verse 1 to 2. Paul and Silas then traveled through the town of Amphipolis in Apollonia and came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. Verse 2. Ingatan yung verse 2. And as was Paul's custom, he went to the synagogue service, and for 3 Sabbaths in a row, he used the scriptures to reason with the people. And verse 3, he explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead. He said, this Jesus is and telling you about is the Messiah. Alam niyo po kung bakit may mga Jewish people pa na naghihintay ng Messiah? Kasi ang nasa isip nilang Messiah is a conquering Messiah. Matagumpay na tagapagligtas nila. And dumating ang Panginoon is the suffering Messiah, sabi ng Isaias. Kaya hindi nila ma-accept. Kaya naghahantay pa sila, yung iba, ng conquering Messiah. Yung matagumpay na Messiah. It will happen on the second coming, after the 7-year tribulation. Kikita nila ang Panginoong Jesus. Sabi ng Old Testament, they will cry when they see the one they have pierced. Dahil po, pagdating ng ating Panginoon. So ito po yun. No, at mababasa rin natin dyan sa verse 4, tuloy po natin mga reading. And some of the Jews who listened were persuaded and joined Paul, Silas, along with many God-fearing Greek and quite a few prominent women. Binanggit po yung mga kababayan. Sa panahon po ng Greek Roman, sa panahon po ng sa kultura ng Thessalonica at Achaia, sa parte ng Greece, ay yung mga kababaihan doon may mga prominent position. Hindi kamukha sa Middle East na mga lalaki lang. Kaya pag binasa mo yung gospel, karamihan binabanggit lalaki. No? Kasi yung mga babae, at maging ang babae sa kanila, hindi credible witness. Sa kultura nila. Pero dito sa kultura nila, may mga prominent women na ginagamit ng Panginoon. But some of the Jews were jealous, so they gathered some troublemakers from the marketplace to form a mob and start a riot. They attacked the home of Jason, a believing Christian. Biruin mo, no trespassing. Ito talagang pumasok sa tahanan nila, searching for Paul and Silas so they could drag them out to the crowd. Nagkaroon ng riot, persecution, affliction, dahil po sa Word of God. And verse 6, not finding them, they dragged out Jason and some of the other believers instead and took them before the council. Paul and Silas have caused trouble all over the world. Biruin niyo po yung exaggeration na yun. Yung powerful witness through Paul, Silas, and Timothy has caused trouble all over the world. They shouted, and now they are disturbing our city too. Then last verse 7. And Jason has welcomed them into his home. They are guilty of treason against Caesar, for they profess allegiance to another king named Jesus. Sa panahon po nila, nasa under sila ng Roman Empire, ang emperor po ay consider God. At pag nagkakaroon ng riot, malaking problema yon. Dahil po pwedeng magpadala ng mga sundalo para isis po yung kaguluhan na yon. Kaya ingat na ingat po sila pagka may kaguluhan. They are guilty of treason against Caesar. Because sa kanila, Caesar is a God. Ang emperor po sa kanila ay kinikilala nilang Diyos. For they profess allegiance to another king named Jesus. Kita niyo po yung sa likod at kalalagayan ng mga mananampalataya sa Thessalonica, tumigil po ba sila? Sabi ng binasa nating verse, everywhere they go. No, naging witness sila sa Panginoon. Very powerful witness for the Lord. Number 1, verse 8. Verse 9.
For they themselves report concerning us the kind of reception we have among you. Binasa natin yung Acts, kung paano tinanggap. Despite ng persecution, tinanggap nila yung Word of God. Maraming nanampalataya, marami ring hindi. Kita niyo po yon? Pag tayo nag-share, pag tayo nag-witness, maaring maniwala, maaring hindi. Okay lang yon. Dahil ang Holy Spirit naman ang kikilos sa buhay nila. Amen po? Minsan hindi tayo nag-share kasi sabi na yun, baka hindi tumanggap. Baka hindi kumilala sa Panginoon. Okay lang. Work yun ng Holy Spirit. Hindi yun work natin. Ang work natin is to speak the word, yung salita ng Panginoon. Have among you, and you turn to God from idols. How you turn to God from idols. The true mark of a believer is you turn to God from idols. Ang mananampalataya po sa Acts 17 sa Thessalonica ay mixture ng Greek and Jew. Kasi may synagogue. So may mga Jew at Gentiles po doon. Ang Greek po, ang mga Griego ay mga Hentil po. So Greek and Jew, makita natin yung composition ng church, ang mananampalataya doon. How you turn to God from idols? Number one, true sign of a witness or a converted Christian, a believer in Christ, a true believer in Christ, is you turn from idols to God. Hindi lang, heto yung idol mo, tumalikod ka. Tama na po ba yan? Ito yung idol, tumalikod ka. Okay na po ba yan? No. You have to move forward to God. How you turn from idols. Ano po ba yung idols? Any idea ano yung idols na binabanggit po dito? Ang idols po ay idolatry. Ito po yon. Idols, idolatry. A physical or idea. Ito po yung idolatry. Ito rin po yung idol ay graven image. Okay po. Ito po yung idolatry. A physical graven image or pictures or idea. Anything that takes the first place in a person's life instead of a true and living God. Sa yung mga mananampalataya, ulitin ko po, wala na tayong graven image o imaheng inukit. Amen po? Sino po ang meron sa bahay? Wala na po tayo noon. Ang meron tayo, mental image. Pakisabi sa iyong katabi, mental image. Ano yung mental image? At bakit po mahalaga na as a believer, as a true mark of a believer, you turn from idols. Pag sinabi pong idols, dead, God. Mga Diyosan na walang buhay, patay. At lumalapit tayo papunta sa Panginoon. Idols. Napansin niyo po ba? Ang lahat ng tao ay nabubuhay ayon sa kanyang pagkakakilala sa Diyos. Yung merong Diyos, ha? Tama po? Nabubuhay ang tao ayon sa kanyang paniniwala sa Diyos. Ang tiyahin ko po sa probinsya, sa Pampanga, born again po sila, pero ang dami nilang mga graven image. Ang ginawa po nila ay tinalikod na lang nila o kinumutan. Kasi out of conscience, hindi nila mabitawan, pero they believe in the Lord. Tinakpan na lang po nila at tinalikod para po. Anyway,
Yun po yung idol na binabanggit dito. At tatandaan niyo po si Moses nung umakyat, nakipag-usap sa Panginoon, nainip yung mga Hudyo. Ano ginawa ng mga Hebrew people? Gumawa ng gintong Diyos-Diyosan. Tinanong siya ni Moses, sabi niya kay Aaron, bakit? Anong ginawa mo? Sabi niya, lumabas na lang ng kusayang, ganyan eh. That is a graven image. Yun po yung idol na binabanggit po dito. Pero sa atin, wala na tayong graven image, meron tayong mental image. It's either your work, your family, yourself, the ministry, anything na nag-aalis sa sentro ng posisyon ng Diyos sa atin pong buhay. Anything. Sa Bible, sabi ng Panginoon, if you will not hate your family, you are not worthy to be my followers. Sabi, bigat naman nun. Pero ang ibig po sabihin nun ay, kung mas minamahal po ng mas higit pa kesa sa akin ang iyong pamilya. Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi, yung hate kasi sa atin, kinamumuhian. Kaya minsan may isang Kristiyano umuwi daw, sabi sa nanay niya, nanay, tatay, I hate you. Literal, anyone who not hate his father or mother is not worthy to be my followers. Ang ano po doon ay less love. Hindi marapat na mas mahalin ang family. So, meron tayong mga graven mental image na dinudyo sa ating buhay. It's either our work, yung ating mga mahal sa buhay. Kaya po mahalaga, ang isang marka ay you turn from idols to God. Can you say amen? And dadagdagan po natin after po nito. I believe turning to God is a personal thing. Amen po? When you hear the word of God, you turn from your sin. Yung idol po, it represents sin, yung mga hindi nakakalugod sa Panginoon, and you're turning away from that and you're going to God. Sa module 6 po, sa module 1 natin, lesson 6, meron tayong true repentance. Kung natakil nyo po ito, meron tayong true repentance. Ang true repentance, hindi lang umiiyak, hindi lang nagre-remorse. Lord, Lord, patawarin mo ako, umiiyak ka. And then, hindi mo yung tinalikuran, hindi ka lumapit sa Panginoon, it's not repentance. Yun yung turning away from God. Change of mind. Yung metanoia, kung alam niyo po yung metanoia, ayan, the change of mind. That is a true repentance. You change your mind and you turn to turn to God. Ayun po yung testimony na dala nila. Imagine natin kung 3 Sabbath o 3 weeks lang nag-aral ng salita ng Panginoon itong mga mananampalataya na ito. Paano sa kanyang very powerful as a witness? Nakita nila yung pagbabago sa buhay nila. At yun, yung naging testimony nila. Their testimony ng buhay na binago ng Panginoon. Number 2, verse 9. How you turn to God from idols to serve the living and true God. Second mark of a true Christian or true conversion or true believer. To serve the living God. Ang ibig po sabihin ng serve diyan ay ito. To be enslaved, ito po yung ibig sabihin niyan, sa original language. Tatlo po ang original language ng Bible. Ano yung una? Hebrew. Ano yung pangalawa? Aramaic. Ano yung pangatlo? Greek o Koine Greek. Tatlo po. Ilang books meron sa Bible? 66 books. Ilan ang author? 40 plus. Ilang taong nabuo ang Bible? 1,500 years. Ang ibig po sabihin ng serve is to be an slave.
to be as bondage or doulos, servant of God. From idol, you turn to God and you serve the Lord. That is the number 2 mark of a believer. You are serving the Lord. Paano kung ikaw ay kamukha namin? Kamukha natin. We are working people. Tama po? Hindi tayo mga full-time. Ibig ba sabihin, hindi tayo nagsaserve sa Lord? Yung tanong natin, ako'y simpleng may bahay lang. Buti may bahay kayo. May bahay. But, no, simpleng estudyante lang. How can I serve the Lord kung di ako full-time? Pagtitignan po natin yan. Pero unang-una, ano yung number 1? You turn from sin, from idols, and you turn to God. 360 ba yun o 180? 180. 180. Turn mula sa patay na pananampalataya sa buhay na pananampalataya. Serve the Lord. To serve the living and true God. Bakit po binanggit yung living and true God? Kasi yung idol is a dead God. Saan ka nakakita? With respect po sa kanilang pananampalataya. Sa kalamidad, yung Diyos nila, dala-dala nila. Because they are blinded by the prince of darkness. Hindi nila makita. Hindi tayo dapat mang-alimura sa ganong pananampalataya na bagkus maawa tayo dahil totally blind doon sa katotohanan na ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay. Amen? To serve the living God. Sa Acts 17:20-23, nung si Paul ay nasa Corinth, meron dong lugar na marami pong mga Diyos-Diyos, graven image. Nabasa niyo po. Ulitin ko po, basahin niyo ang Acts. Meron doon nakalagay to the unknown God. At ang galing ni Paul, ang galing ng guidance ng Holy Spirit sa kanya. Biro mo, yung lugar na kung saan nakamarka ay to the unknown God, yun yung ginamit niya. May isang nananampalataya. Medyo mapagmasid siya kasi. At napansin niya, sa pagpasok niya sa bahay na kanilang pinuntahan, may nakita siyang verse na nakadikit sa dingding nila. Alam niyo po kung ginawa niya? Yung mismong verse na yon, ang ginamit niyang i-share doon sa tahanan. Naka-kwadro, nakalagay sa dingding mo, naka-display. Ibig sabihin, binibigyan mo ng halaga yun yung ginamit niya. Same with Paul. Sabi niya, ang dami niyong, nakita ko na kayo yung mga relihiyoso. Basahin niyo 17. Pero itong unknown God na to, ang ipakakilala ko sa inyo at walang iba ko kundi si Jesucristo. Amen? Very powerful. They are serving the Lord. Merong mga naglilingkod, truly, buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, lahat binibigay nila sa Panginoon, sa Diyos na kinikilala nila, pero kung mali po yun, sayang. Andun yung tunay at gusto nilang maglingkod at pinapakilala nila mula sa dead God to the living and true God. God is the only true God. Can you say amen? 1 John 5:20. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true. In His Son, Jesus Christ, He is the true God and eternal life. Sabi ng NLT, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we can know the true God and know we live in fellowship with the true God because we live in fellowship with His Son, Jesus Christ. He is the only true God and He is eternal life. Mga kapatid, we are serving a true
and living God. At bilang mga tunay na nanampalataya sa Panginoon, pangalawang marka is serving the Lord. Sabi mo, serving the Lord. Ito po yung belief natin. Sa tenets of faith, meron tayong Trinity. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. The Son is not the Holy Spirit, the Holy Spirit is not God, the Father is not the Son. The Holy Spirit is not the Father. We believe in one God in three persons. Ang linaw po niyan. Ephesians 1, chapter 1, 1 to 14, basahin niyo po. The work of the Father, the work of the Son, and the work of the Holy Spirit. Makita niyo po yung Trinity sa Ephesians 1, chapter 1, verse 1 hanggang 14. Read your Bible, tignan niyo po. Makikita niyo yung work of the Father, work of the Son, and the work of the Holy Spirit in that chapter. Wala pong Trinity sa Bible, pero merong principle na ipinapakita sa atin. Can you say amen? Malinaw po yun. So ito yung pananampalataya natin. He is the true and living God. Sabi ng Romans 1:23-25, they traded the glory of God who lives forever for the worship of idols made to look like earthly people, birds, animals, and snakes. Meron po bang sumasamba sa mga animal? Meron. Sa ibang bansa, ang mga hayop ay sinasamba nila. May sumasamba po sa mga earthly people. Pinagpalit nila ang dakila at walang kamatayan, Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may 4 na paa, mga hayop na nagsisigapang. Verse 24, kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. And last verse, 25. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Anong ginawa nila? Sinamba nila, pinaglingkuran ang mga nalilikha sa halip na manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailan. May mga tao ba na nag-worship sa created ng Lord? May sumasamba sa buwan. May sumasamba sa araw. Marami pong sinasamba ang mga tao. Pero dahil tayo at dahil sila na mga mananampalataya, they turn from idols, turn to God, and serve the living and true God. Paano tayo makapaglilingkod kung tayo ay hindi tayo full-time? Kung ikaw ay nasa church, sa Romans 12, binanggit po ito, daanan ko lang po sandali, Romans 12, 6-8. Ang tawag po dito sa gifts na ito ay charismata gift. Ibig sabihin, gifts of the Holy Spirit sa mga mananampalataya. Sabi mo, mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, meron kang gifts. Tandaan mo, walang mananampalataya na walang gifts mula sa banal na Espiritu. Lahat tayo meron. So you have to discover your gifts to serve the true and living God. Having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them in prophecy, teaching. Kamukha po nung ginagawa natin. In proportion to our faith. Verse 7, if service, mayroon bang nagsaservice? Ibig sabihin, nag-aayos ka ng upuan, nagwawalis ka, nag-aaya ka, no? Ikaw yung pinaka-point man sa inyo, kailangan, gumising na tayo alas 6, kailangan bago mag-service, nandun na tayo. Yun yung service mo. Serve them well. Kung sa atin naman, kasi sa ibang church, merong cafeteria. Kasi malaki yung lugar. Pagpunta mo, medyo maaga ka pa, pwede kang magkape. Libre naman yon. Pwede kang magkape, pwede kang mag-juice. Meron pong ganung church kasi malaki yung lugar. Sila yung mga nagsiserve.
Kasi alam nila may mga malalayo pa na hindi na nakapag-agahan. So meron doon mga crackers para pamatid gutom. Yung iba naman ay galing sa night shift, pupunta sa church. Hindi na nakapag-agahan. Doon na sila mag-aagahan. Sila yung nagsiserve, sila yung nagdadala. Serve them well. If you are a teacher, teach well. And verse 8. If your gift is to encourage others, how can you encourage? Number 1, attend the church. Makita mo yung mga kapatid sa Panginoon. Pangalawa, text mo sila. Meron naman tayong TikTok, FB, lahat. Pwede mong kausapin, pwede mong encourage kahit nasa ibang bansa. Encourage them. Be encouraging. If it is giving, meron mga tao na talagang mabilis pa kay Fernando po bumunot. Hindi ka pa nagsasabi, nakabunot na. Ibig sabihin, nag-help na. O nagbibigay na sa Panginoon. Give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. Alam niyo po, sa mga ibang sambahan ay meron pong mga greeters, and that is a gift. Use it for the church. Gamitin mo sa simbahan. Kung ikaw ay may charisma, ibig ang galing mo mag-invite. Use it for the Lord. May alam kaming ganung youth, no? Ang dami niya na-invite sa church. Yun yung gift na binigay ng Lord sa kanya. Pero lahat tayo, as a believer, merong gift. It's either 1 or 2. Gawin po natin ito. E paano po yung sekular? Sino po mga nagtatrabaho? Sino po mga nanay? Sabi ng Colossus 3:23 and 24. This is the motive, this is the heart. Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Bakit not for men? Kasi pag ginagawa mo sa tao, nag-expect ka ng kapalit. Mga nanay, gumigising kayo. Anong oras ang pasok ng mga bata? 6:00. Buti na lang walang manok na ngayon na tumitilaok. Kasi hindi pa tumitilaok ang manok, gising ka na. Buti na lang wala nang manok. Wala na yatang manok sa amin. Aso na lang nadidinig kong kumakahot. Work willingly at whatever you do as though you are working for the Lord rather than for people. May mga Kristiyano ba na nagtatrabaho na hindi na kailangang bantayan dahil alam nilang sila'y mananampalataya? Yes, alam nila kahit may nakakakita, kahit walang nakakakita, they are doing their best because they are doing it for the Lord. And verse 24, remember that the Lord will give you an inheritance as your reward and that the master you are serving is Christ. Kung ikaw ay nasa tahanan bilang magulang, bilang ina, bilang lola, do it for the Lord. Kung ikaw ay estudyante, kailangan mo mag-aral mabuti para hindi ka mangopya ng madami. No? Kailangan mo mag-aral. Do it for the Lord. So, number 2, ano yung number 2? Serving the Lord. Lord, ano yung gifts ko? Lord, ano yung pwede kong gawin para sa iyo? Yun na yung idea mo. Hindi na yung nasa isip mo, ano mapapala ko sa church? Hindi na. Ang iniisip mo na ngayon, sino pwede kong ayayin sa church? Sino pwede kong sharehan? Sino yung pwede kong pagsilbihan? Ano pwede kong gawin para sa simbahan? Yun na yung nasa isip mo. Pero dati iniisip natin, di ba, nung bago tayo, ano makapala ko dyan? May pagkain ba dyan? You're serving the Lord. The number 2 sign of a true conversion. Number 3, you are waiting for the blessed hope or waiting for the Lord. Mahirap po ba magantay? Mahirap po ba magantay? Yes. Tapos, may usapan kayo, antay ka ng antay. Hindi pala siya darating. Ang hirap, ano, di ba? Uusok ang ulo mo. So number
3, you are waiting for the Lord. Okay? We are waiting for. And to wait for His Son in heaven, whom He raised from the dead, Jesus who deliver us from the wrath to come. Yung mga taga-Tesalonica at yung mga mananampalataya sa Macedonia, sa Akaya, yung paniniwala nila sa Panginoon na babalik muli, yung puso at isip nila nakaset na darating ang Panginoon ngayon na. Ngayon na. Kaya ganun sila kaigir. Ganun sila kasigasig bilang mga mananampalataya. Kasi nilagay nila sa kanilang isip, the Lord is coming now. Sabi mo now. Kung ikaw ay mamamatay na ngayon o bukas, ano gagawin mo ngayon? Okay? Yun po yung tanong. Kung tayo ay mamamatay na bukas, ano ang gagawin mo ngayong araw na ito? You will do your best for your loved one. You will do your best kasi bukas, wala ka na. Yun yung heart nila, yun yung isip nila, yun yung kanilang damdamin na the Lord will come at that time. Kaya nga sa Thessalonica, mayroon pong isang problema, naging problema dahil in-expect nila ang Panginoon. That time, darating na ang Panginoon, di na nagtrabaho. Uwasan na lang dun sa mga mayayamang Kristiyano na nagdo-donate. Kaya dyan nyo, I believe dyan natin nabasa yung huwag pakainin yung hindi nagtatrabaho. Huwag pakainin yung tamad. Pero yung positive side niya, they're expecting the Lord na darating na. The time. Yun yung pamumuhay na meron sila. They were expecting the Lord's coming in their time. And that's how they live. And that's how we should live, mga kapatid. Sabi ng Hebrews 9:28, ito po madalas namin gamitin sa necro eh. So also Christ was offered for all, 28. Ayan. So Christ having offered once to bear the sins of many will appear, pakibasa ng malakas, the second time. Kailan yung first time? Christmas. That is the first time. Will appear a second time, referring to the second coming, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Darating po muli ang Panginoon. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, darating muli ang Panginoon. Sabi ng Titus 2:13, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God. Sino ang tinutukoy? Ang Panginoong Yesus, the great God and Savior Jesus Christ. Remember the Trinity. In Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is God. One God in three persons. So Jesus Christ is referred here as a great God and Savior, Jesus Christ. Yung church natin, the JRB Church, ay naniniwala po sa rapture. Sabi mo rapture. Wala pong rapture na salita sa Bible, meron po ay caught up. Okay, bago po tayo pumunta sa mga bagay na ito, ito po ang ibig sabihin ng rapture. Para at least alam po natin. Sa Thessalonians 4:16 and 17, ito po yung rapture. And the dead in Christ will rise first, then we are alive, who are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. That is the rapture. Okay po? That is the rapture.
Kuminsan, napapagkamala natin the second coming. Ano ang pagkakaiba ng rapture to the second coming? The next question. Ito po, rapture and second coming. Para at least alam natin yung tinatayaon mo bilang isang mananampalataya. What is the difference between the second coming and the rapture? At the rapture, the Lord comes in the cloud to meet us in the air. 1 Thessalonians 4:17. The second coming, the Lord descends all the way to the earth to stand on the Mount of Olives, resulting in great earthquake and splitting of followed by a defeat of God's enemy, Zechariah 14:3-4. Kung saan po mayroong Battle of Armageddon, alam niyo po yung pelikulang Armageddon. Doon po naggaling yung salitang Armageddon. Yung the great Battle of Armageddon, lalaban po kasi yung mga Antichrist at yung mga kanyang alipin sa Panginoon, kasama yung mga saint, pero hindi tayo makikipaglaban. Ang Panginoong Yesus lang. Isang breath lang. Tapos na yung Battle of Armageddon. Tapos na po sila. Patay na po sila. That is the second coming. Para po mas malinaw pa, the rapture, kukunin ang mga mananampalataya. As a church, hindi po individual yan, as a church. Yung second coming, bababa tayo kasama ng Panginoon. Yun po yung paniniwala na tinatayuan natin bilang mga mananampalataya. Pero meron tatlo. Litin ko po, makinig po, meron tatlo para hindi nyo sabihin, mali yung iba, mali, tayo lang ang tama. Meron po tatlo. Ito po yung tatlo. Nailagay po yun, tatlo. Hindi nailagay. Pre-trib, post-trib, mid-trib. Litin ko po. Pre-trib, post-trib, mid-trib. Bago, gitna, pagkatapos. Pero tayo, we believe in pre-trib, pre-mid. Okay po? Waiting for the Lord. Darating muli ang Panginoong Yesus. Pakita ko po sa inyo itong daladala ko na to nung marami ng taon, 10 taon na yata nasa bag ko to eh. Ito po yan. Paki-flash nga po yung pinicture natin yan. Biblical history, big picture. If you're a believer of pre-trib, rapture, yan po yun. Before the 7 years tribulation na hindi pa nararanasan ng tao, sabi ng Matthew, kokot up tayo. Rapturo. 7 years tribulation, ito po yung wrath of God kung saan po ibubuhos yung poot ng Diyos sa unbelieving Jew together with the unbelieving Gentiles. Kung saan po papasamba yung Antichrist ang binabangkit, yan po yung lalabas. At yung 7 years na absent tayo, nasa Panginoon tayo, meron pong judgment, seat of Christ, of Bema judgment, kung saan po tayo ay haharap at magsusulit sa Panginoon. Hindi para maligtas. Ligtas ka na kung hindi meron kang rewarding. A commencement exercise doon sa 7 years doon. At least, yan po yung stand, yan po yung belief na meron po tayo. They are expecting the coming of the Lord na maaaring mangyari mamaya, maaaring nangyari habang nagsiservice tayo, maaaring next week, maaaring next month, o next year. Yun po yung waiting on the Lord. Philippians 3:20 verse 21. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. And verse 21. Who will transform our lowly bodies to be like His glorious body by the power that enables Him to subject all things to Himself. Yan na po yung glorification natin during the rapture. Yung body mo, uncorruptible na. Yung katawan nating panglupa, na amoy lupa, na pag hinihilod mo, may lupa, napalitan ng makalangit at maluwalhating katawan tulad ng ating sa Panginoon.
Hindi nasisira, hindi nagkakasakit. Amen. Can you say amen? Binanggit din po yung wrath of God. Pastor, di ba, ang puot ng Diyos sa kasalanan ay inako na lahat ng ating Panginoong Hesus? Tama po yon. Pero paano yung mga unbelieving? Yung mga hindi mananampalataya? Yung hindi kumilala sa Panginoon? Meron po tayong tinatawag na unpardonable sin. Sabihin mo, unpardonable sin. Kasalanang hindi o wala ng kapatawaran. Ano po yon? I believe ito po yon. Rejecting Jesus and His finished work. Kasi pag nireject mo yan, ginoconvict ng Holy Spirit pero nire-reject. Kaya nga sabi doon, if you sin against the Holy Spirit, wala nang pong kapatawaran. Kasi alam natin, the Holy Spirit is the one who convicting the people. Kaya tayo tumanggap sa Panginoon, kumilala sa tinapos na gawa ng Panginoon because of the Holy Spirit. The moment you resist the work of Christ and His finished work, wala na pong kapatawaran. Kasi yun na yung kapatawaran eh. Pag nireject mo yun, meron pang kapatawaran na natitira? Wala. So I believe this is the unpardonable sin, to reject the finished work of the Lord. Binanggit po yung wrath of God. Pag sinabi pong wrath of God, ibig ba sabihin hindi na mapagmahal ang Diyos? Pag meron pang puot ang Diyos. Hindi po. Ang tandaan natin, pag sinabing puot ng Diyos o wrath of God, ito po ay matuwid na may pagmamahal na hatol ng Diyos sa mga tao na hindi naniwala sa Kanyang anak. Yung wrath of God, yung puot ng Diyos. Sa binasa po natin, maaari po yan inire-refer sa tribulation. Dahil doon ibubuhos yung cup of the wrath of God. Bubuhos po doon. Mababasa nyo yan sa Matthew 24, Daniel 9. Hindi ko na po elaborate. Or the white throne judgment. Pakita nyo nga po ulit yung picture kanina. Ayan, yung white throne judgment nasa dulo, pagkatapos ng millennial kingdom. Ayan po, the great white throne judgment. Kung saan lahat ng unbelieving people, great and small, bilyonaryo o mali-maleta ang kayamanan nila, kung di sila mananampalataya. Great white throne judgment. Kung saan ibubulid sila kasama ni Satanas sa dagat-dagatang apoy, the lake of fire. That is the wrath of God. Ibubuhos po ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi mapagmahal ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Ibinigay niya nga ang kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak. God the Son, Jesus Christ, para po sa atin. Kung saan, sabi ng Matthew, sa King James meron, sa ibang translation wala po, kung saan ang mga uod ay hindi namamatay. Hindi nyo na mababasa sa ibang Bible. Sa King James, mababasa nyo ba? Worms that never die. Diba? Ang uod, pag inapakan mo, patay. O doon, hindi namamatay. Kung nandidiri ka sa uod dito, ay doon kalaro mo siya. Araw at gabi. Because you reject the finished work of our Lord Jesus Christ. Ganyan po kahalaga ang witness na daladala ng mga Thessalonica, na daladala natin ngayon mga kapatid sa atin pong buhay. Waiting for the Lord. He was raised from the dead. Sabi ng 1 Corinthians 15:3-8, mahalaga po itong teaching na ito na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. Kasi kung di nabuhay na maguli ang Panginoon, ano pong katagumpayan? Levitical sacrifices, pag nagsakripisyo ang punong pari, kailangan lumabas siya ng buhay mula dun sa
Holy of Holies. Dahil pagpatay siya, ibig sabihin hindi tinanggap ng Diyos yung alay na dugo para sa kapatawaran ng bayan ng Israel. So pag nag-alay yung punong pari at lumabas, according to history, nagsasaya ang buong nasyon. Bakit? God accepted the blood offering for the forgiveness of sin. Pag mayroong forgiveness of sin, mayroong kasunod na blessing. Sabi mo, blessing. Kaya po mahalaga. At ang Panginoong Yesus, nung iaalay kanyang buhay at dugo, nabuhay po ba siya maguli? Yes. Kaya po, every Sunday, inaalala natin yung the Lord's Day, hindi lang yan tuwing sunrise service o tinatawag nating Resurrection Sunday. Every Sunday, we remember yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Dahil kung wala po yun, wala tayong kaligtasan. Napaka-yaman ang pag-ibig ng Diyos. Na-amaze ako sa explanation ni isang pastor. Sabi niya, anong pagkakaiba ng grace at mercy o awa at biyaya? Anong pagkakaiba ng mercy at grace or awa at biyaya? Ano po pagkakaiba? Napakasimple po. Na-amaze po ako. Gusto ko pong i-share sa inyo. Lahat tayo ay makasalanan. Amen? Saan tayo papunta? Sa impyerno. Dahil sa awa ng Diyos, hindi tayo pupunta ron. At dahil sa kanyang biyaya, papunta tayo sa langit. Yun yung pagkakaiba ng biyaya at awa. Can you say amen? That is the goodness of God. Raised from the dead. 1 Corinthians 15, 3-8. Mabilis lang po. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scripture. Verse 4, and that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scripture. He was raised from the dead? Yes. And that He appeared to Cephas, then to the 12, then He appeared to more than 500 brothers at one time, also are still alive, and those some have been fallen asleep. Pag sinabi pong asleep, dead po yon. Natutulog yung physical na katawan. Another term for dead, physical death. Then He appeared to James, then to all the apostles. Number 8, and last of all, as to the untimely born, He appeared also to me. Ibig sabihin, hindi lang nasulat na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli, merong mga witnesses. Sabi mo, witnesses. Mahalaga po ba ang witness? Sa mga legal battle, kailangan ba may witness? Hindi pwedeng hearsay. Tama po, kailangan merong proof. May tao na nagsasabi, ganito yung ginawa niyan. Ikaw ba'y nanunumpa? Saan sila nanunumpa? Sa salita ng Panginoon. Nasasabihin ang lahat ng hindi katotohanan at pawang hindi totoo. Lahat ng katotohanan at purong katotohanan. Meron pong witness na ang Panginoong Yesus ay nabuhay na maguli to give us hope na darating muli ang Panginoong Yesus. Can you say amen? Darating muli ang Panginoong Yesus. Acts 1:9-11. When He had said these things, as they were looking on, He was lifted up, and the cloud took Him out of their sight. Paangat ang Panginoong Yesus. After saying this, He was taken up into a cloud while they were watching, and they could no longer see Him. Verse 10 and 11. While they were gazing into heaven as He went, nakatingin sila dahil paalis ang Panginoon. Behold, the two men standing them in white robes. And said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, what will happen? He will come into the same way as you saw Him go into heaven. The rapture or the second coming na sinasabi po na salita ng Panginoon. Revelation 22 verse 20. He who is faithful witness to all these things says,
Yes, I am coming soon. Amen, come Lord Jesus. Sabi po ng mga talata, darating ang Panginoon. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, darating ang Panginoon. Handa ka na ba? No, seriously. Kailangan natin tanongin to sa ating sarili. I am ready? Tunay nga ba akong mananampalataya? We have to question ourselves. At masasagot yan ang salita ng Panginoon. Amen po. Raised from the dead. And tayo po bilang mga mananampalataya, we're raised together with Christ. Sabi ng Ephesians 4, 2:4-6. Sabi, but God being rich in mercy because of His great love with which He loved us. Verse 5 and 6. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And last verse, and raised us up with Him and seated us with Him in heavenly places in Christ Jesus. That is our position ng mabuhay na maguli ang ating Panginoong Yesus. At darating muli ang ating pong Panginoon. Amen and amen. Ano yung tatlong bagay? The mark of a true conversion. A true believer. Number 1, basahin natin ng malakas. Number 1, turning to God. Number 2, serving the Lord. Number 3, waiting for the Lord. Ito po yung pag-aantay na araw-araw iniisip mo. The Lord will come, the Lord will come. Darating ang Panginoon. So natutunan po natin ito, ano ang ating action point o life application. Okay, kailangan po may maiuwi tayo. Ano po yung tatlo? Yan po yung mark. Ito po yung tatlong life application o action point. Number 1, turn to God every day. Yung pong pagbabago ng kaisipan, hindi one time lang. Every day. Submit ourselves to God. Turn to God every day. Sabihin, spend time with God. Kung ikaw ay nag-google ng 3 oras sa iyong cellphone, Facebook, or anything, bawasan mo ng 2 oras. Ibigay mo sa Panginoon yung 2 oras. Read the Bible. Maraming pwedeng gawin para sa Panginoon. Number 2, serving the Lord. Gusto niyo bang maglingkod sa Panginoon? Ang po pwede natin isang magawa, be a witness for Christ. Kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay nagtatrabaho, pinag-aralan natin kung paano. Be a witness for Christ. Imagine natin, walang technology, yung mga mananampalataya sa Thessalonica. Pero yung power ng kanilang witness ay napakalaki. At ina-acknowledge ito ni Paul. Your faith has gone forth. Number 3, ano po yung pangatlo? Waiting for the Lord. Huwag nating alisin sa ating isip, sa ating puso, sa ating pamumuhay na darating ang Panginoon sa araw na ito. Pagbuising mo bukas, darating ang Panginoon sa araw na ito. Gising mo sa another day, darating ang Panginoon sa araw na ito. Kasi hindi po natin alam. Mabuti na ihanda. Can you say amen? Bilang pangwakas, nais ko pong basahin natin ng malakas ang talatang ito. Romans 1:16. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Tunay ang iyong awa ay nag-uumapaw na kung saan kami po'y iniligtas mo mula sa bulag na pananampalataya
at binuksan mo ang aming kaisipan, ang aming puso sa isang Diyos na buhay at buhay magpakailanman. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na everyday ng amin pong buhay, baguhin namin ang aming isip. Turn to you every day. At tulungan mo kami na maglingkod sa iyo. Magawa namin ang mga mabubuting gawa na resulta ng amin pong kaligtasan sa amin pong eskwelahan, sa amin pong trabaho, sa amin pong mga kamanggagawa, sa amin pong mga kapaligiran na kung saan kami po ay ipinuwesto mo upang maging witness kami, isang buhay na patotoo para sa iyong kabutihan at sa iyong pagmamahal. Diyos, salamat po sa paalaala at warning sa amin na ikaw po ay darating. Maaring mamaya, maaring bukas, maaring sa isang linggo, pero ikaw po ay darating. At hayaan mo, Panginoon, manatili sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buhay tumatak ang pagbabalik mo ay imminent. At tulungan mo kami, O Diyos, na huwag ikahiya ang ginawa mo sa amin pong buhay. Kundi maging buhay na witness kami, Panginoon. Buhay na modelo. Buhay na mananampalataya na nagbabahagi at nagpapakita ng buhay na binago mo at patuloy mong binabago. Salamat po, Panginoon. At ito po ang aming pinagpapasalamat, ito po ang aming dalangin. O sa iyo po, aming Panginoon, na puno ng pagpapala at puno ng awa. Salamat po. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At tayo po'y magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen. For I am not ashamed of the gospel. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, patuloy po nating sambahin ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga kaloob sa Kanya. Tinatawagan ko po si Ate Tess para po ipanalangin ang ating mga tithes and offering po para sa Lord. Sige po, manalangin po tayo para sa ating mga kaloob. Dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat po dahil Ikaw yung nagbigay sa amin ng oportunidad na kumita. Ikaw yung nagbigay sa amin ng kalakasan sa aming mga gawain. Salamat po, Panginoon, sa pangangalaga mo sa amin sa buong linggong nakalipas. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo sa lahat ng mga pangangailangan namin sa 7 araw na nakalipas. Dakila ka, Panginoon, sa aming buhay at sa oras na ito, nagagalak po kami na ibigay sa simbahang ito ang aming mga kaloob at ang aming mga tithes. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang mga pera na to upang magamit pa patuloy na may pahayag sa iba ang kaligtasan na inilaan ng Panginoong Yesus para sa mga taong nasa labas, sa mga nakikinig at sa mga nakakahabilo namin sa aming mga buhay. Salamat po sa simbahang ito. Gamitin mo po ang local church na ito upang marami pa pong maligtas at makarinig ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Oras na po, silent time. Ikaw ang aking pastor, hindi nakukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana, tumaapaw sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong mga kailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Bago po tayo mag-closing prayer, maaari ko po bang tawagin ang mga ama ng tahanan sa harapan? Si Limuel, si Kuya Roland, si Sunny Boy.
Jordan, kung nandiyan po. Tara po, ipagpe-pray po tayo ni Pastor Tim. Apat lang po kami. Apat na po kami. Si Pastor Tim, please, pray niyo nga po kami. Hingi tayo ng panalangin sa Panginoon. Right, so ating pong ipanalangin ang ating mga tatay. So kung ating maalala, no, ang ating mga tatay is a picture ng ating Panginoon. So kung meron tayong Heavenly Father, sila ang ating earthly Father. And may kita natin na God showed His picture sa mga tatay natin. No? Number one, being a provider. And most of the time, no, ang mga tatay kasi iba-iba yan eh. May mga tatay na talagang open, may mga tatay naman na very reserved pagdating sa kanilang mga anak. But one thing that we can always assured na ang mga tatay natin, talagang iba ang pagmamahal nila sa kanilang mga pamilya. So, same as how God loved us all. So, let's do this to bless our fathers. Pwede ba nating stretch yung ating mga kamay? At itaas natin sila sa ating Panginoon. Our gracious Father in heaven, salamat po Panginoon sa umagang ito as we celebrate Panginoon yung araw ng mga tatay. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng bawat ama na naririto at ng bawat ama na inyong inilagay sa bawat pamilya. Lord, they are a picture of your love, of your kindness, of your guidance sa buhay nila, Panginoon. At sa bawat tatay na maunawaan nila yung purpose ninyo sa buhay nila. Lord, we pray for every father, Panginoon, na yung guidance, yung grace ay patuloy na makita sa buhay nila, Panginoon. Lord, continue to strengthen them, continue to give them wisdom, Panginoon, for every decision na kanilang gagawin, that they may learn to humble themselves before you, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa buhay nila, yung patuloy na kalakasan sa kanilang physical na katawan, and always the favor and the blessing sa buhay ng bawat ama. And thank you, Lord, sapagkat patuloy mo silang dinadala patungo sa inyong purpose, Panginoon. And every strong father, there is always a strong God behind them. Thank you, Lord. Papurihan ka sa buhay nila. Patuloy na ikaw ang maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat, Pastor Tim, sa inyo pong, meron po pala tayong giveaway. Ayan. Salamat po sa inyong giveaway. Inyong regalo pala. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo manalangin bilang pangwakas. Tapos maiksi pong announcement, then care group po tayo. Muli po, Happy Father's Day. Ayan. Let us all pray. Aming Ama, salamat po. Ikaw ang tunay na Diyos, tunay na Ama, tunay na tagapagligtas, at tunay na aming pong pinapaniwalaan ang true and living God. Diyos, ang aming pong isinasamo sa iyo, patuloy ang mga kapatiran na dito ay patuloy niyo pong gamitin. Habang kami patuloy niyo binabago, ay patuloy niyo rin po kaming gamiting instrumento ng kaligtasan para po sa mga kaibigan namin, kung kami nasa school, kung kami nasa trabaho, kung kami ay nasa aming tahanan. Gamitin niyo nga po kami mightily upang maging isang buhay na witness mo, upang sila rin po ay makakilala. Kami po na nandito, O Diyos, ay nagpapasalamat sa binigay mong kalakasan at araw kung saan kami po sama-samang nagdiwang ng iyong kabutihan sa amin pong buhay. At dalangin din po namin ang mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayon, O Diyos, still, O Panginoon, yakapin niyo po sila. Ipadama ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga at ang iyong pag-iingat. Patuloy po nilang maranasan. Dalangin po namin, the next Sunday ay kasama po namin sila. O Diyos, salamat din po sa iyong mga salita. Salamat po sa Diyos, Espiritu Santo na gumabay po sa amin. Tabang kami po ay nahandito at aalis po sa lugar na ito mamaya. Ikaw po, Panginoon, patuloy na mag-ingat. At ang kapayapaan mo, ang kagalakan mo, ang nag-uumapaw mong pagpapala at biyaya at tawa, patuloy pong managana sa amin. Tunay nga po, magningning ang aming Panginoon
sa amin pong mga buhay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin, ito po ang aming papuri sa pangalan pong pinakamataas sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, at tayo po'y magsabi na malakas na Amen. Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maikling announcement